Lagi kong nakikita ang lalaking iyon sa aking panaginip. Sino kaya siya? Sino ka ba? Lord, pakiusap. Tulungan mong bumalik ulit ang alaala ko para bumalik na ako sa normal kong buhay. Bilisan mo. Bilisan mo. Halika na. Good evening, mahal kong pamangkin. Oo, nakauwi na ako. Bisitahin mo naman ako dito minsan. Okay? Sige, bye. Anong nangyari sa bahay ko? May pumasok dito? Kailangan kong tumawag ng pulis. Si Detective Howard ito. Sige, papunta na kami dyan. Roger, may nag-report ng nakawan sa Paradise Lane. Let's go. Wow, mabilis tayong yayaman nito, bro. Magkita na lang tayo sa isang linggo. Bye. I got your message. Salamat sa pagpunta, Detective Taylor. May naalala ka na ba? Hindi ako sigurado pero may nakikita akong mukha sa isip ko. Kung makikita mo siya ulit, makikilala mo ba siya? Oo, babalik ulit ako ngayong linggo. Ipapakita ko sa iyo ang mga litrato ng mga kriminal. Baka sakaling makita mo siya. Okay, sure, pwede kong gawin iyan. Oh, hello there, Paulette. Buti naman at napatawag ka. Kumusta na kayo ng mga bata? Oh, that's great. Ha, hindi pa tumatawag sa akin si Elder Brett. Pupunta dapat siya dito pero hindi siya dumating. Hindi ganito si Elder Brett. Sige, Paulette, tawagan mo yung pamangkin mong si Alexa. Pupunta naman ako sa pulis para mag-report ng pagkawala ni Elder Brett. Of course, ipapaalam ko sa iyo agad. Hug Sister Lois and the kids for me. Bye. Tita Ellen? Mrs. Anika? Umiyak ba kayong dalawa? Anong problema? May nanloob sa Oh my lord, Elder Brett, ayos ka lang. Kilala ba kita? Sino ka? Nasabi na sa akin ni Dr. Edwards na meron kang amnesia. Ako si Bishop Sheldon Gray. At ikaw naman ay si Brett Underwood. Isa ka sa mga elders ng aming church. Pamilyar ang pangalan mo sa akin. Bakit ako nandito? Well, ayon sa report ng mga pulis, ikaw ay tinambangan ng mga kriminal.
Isang siklista ang nakakita sa iyo na nakahandusay. Halos wala ka ng buhay. May nakikita akong mga mukha sa aking isip. At hindi ko alam kung sino ba sila. Good afternoon, Mr. Brett. Pwede ba kitang maabala kahit sandali lang? Sure, Detective Taylor. Gusto kong tingnan mo itong mga litrato. Sabihin mo sa akin kung may makikilala ka dito. Susubukan ko. Patingin nga. May naalala ka na ba? Siya nga ito. Siya yung lalaking lagi kong nakikita sa isip ko. Sigurado ka ba dito? Sigurado ako. Naaalala ko na ngayon. Dalawa sila. Meron siyang kasabwat. Okay. Thank you for your cooperation. Tawagan mo ako kapag meron kang naalala. Okay. Welcome to our Friday Revival Night. Mapalad tayo ngayong gabi dahil sa meron tayong espesyal na panauhin. Mga anak, bigyan natin ng masagabong palakpakan, my brother from another mother. Prophet Amadi. Thank you sa mainit na pagtanggap ninyo sa akin, mga anak. Marami akong magagandang mga bagay na naririnig patungkol sa inyo. I am happy that finally we've met. In 20 minutes, we will begin our session. Pwede ninyong lapitan ang aking assistant kung gusto ninyong magbigay ng offering para sa inyong kagalingan, kaligtasan ng mahal ninyo sa buhay at iba pa. Thank you, my children. Alexa, tingnan mo ang mga taong ito. Hindi ko sila kilala. Saan sila nanggaling? Alam ko, Ernest. Maghiwalay tayo. Doon ka. At ako naman dito. Magmasid ka at makinig kang mabuti. Magkita ulit tayo dito pagkaraan ng 15 minuto. Sure, Alexa. Welcome sa aming Friday Revival Night. Ako si Sister Sandra and please feel at home. I'm Anna. Thanks, Sandra. Hello there. I'm Katerina. Ngayon lang kita nakita dito ah. Hi, ako si Tammy. Yeah, nabalitaan ko nga ang patungkol sa inyong Friday Revival Night. Gusto ko sanang tanungin ang propeta patungkol sa love life ko. Oh, nasa tamang lugar ka. Single din ako at matagal na rin ako nagpipray at naghihintay sa future husband ko. I feel you, girl. Oh, hi there. My name is Emily. Oh, hello Emily. Tawagin mo na lang akong Grandma Violet. Nandito ka ba para tumanggap ng himala mula sa Diyos? Yes, kailangan ko ng himala para sa aking apo. May problema siya sa puso. Wala akong kakayanang dalhin siya sa espesyalista. Kaya, andito ako, nagbabakasakali. Oh, I'm so sorry to hear that. Nasaan ang mga magulang niya? Namatay ang kanyang mga magulang noong maliit pa siya. Ako at ang yumao kong mister ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Glad to hear that. Bakit kaya nagpapalitan ng tingin si Sister Sandra at si Roger? Kailangang sundan ko sila ni Arabella. How do you do, sister? Oh, I'm alright. Umaasa akong makakausap ko ang propeta para makahingi ako ng prayer. Alam mo na atheist kasi ang mother ko. Bihira na kaming mag-usap mula nang naging Christian ako. Oh, madam, don't worry. Si Papa Ishmael at Mama Amarachi ay mga propeta ng Diyos. Sasabihin nila sa iyo kung anong dapat mong gawin. Oh, it's so good to hear that. Excuse me, talk to you later. Oh, thank you very much for your information, madam. Tama pala ang hinala ko. Kaya sila nakakakuha ng impormasyon patungkol sa mga tao dahil sina Roger at Arabella ang kanilang mga mata at mga tenga. Sa palagay mo, may kinalaman sila sa mga nangyayaring nakawan sa mga bahay ng church members natin. Pati na rin sa pag-hack sa computer ng church.
Naiisip ko na rin yan, Ernest. Pero kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Don't worry, Lexa. Leave it to me. You're right. Let's go. Welcome, welcome. Are you ready to receive God's abundant blessings? Louder. Sabihin mo sa katabi mo, ready ka na bang tanggapin ang masaganang blessings ng Diyos? Yes, I am ready. I am ready, Lord. We are ready, Lord. I am ready, God. Thank you, Prophet Amadi. Kung gusto ninyong makatanggap ng personal na mensahe galing sa Diyos, sumunod kayo kay Prophet Amadi at Mama Amarache doon sa prayer room sa inyong kaliwa. Are you ready? Always ready. Then, let's go. Oh, sana matulungan ako ng propeta, di ba? Sana nga. Pagod na ako, Lola. Uwi na tayo. Don't worry, Jacob. Mapapagaling ka ng propeta. Maghintay ka lang, apo. Oh, paano kita matutulungan, anak? Kailangan ko ng mensahe galing sa Diyos. Kasi ang tagal ko nang nagpe-pray para sa aking mapapangasawa. Ang tagal ko nang naghihintay pero hindi pa rin ako sinasagot ng Diyos. Anak ko, alam ng Diyos ang iyong sitwasyon. Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos nang wala kang dala. Kailangan magbigay ka sa Kanya ng isang bagay. Kapag ginawa mo to, bibigyan ka ng Diyos ng asawang pinapangarap mo. Oh, yes. Willing akong magbigay ng kahit ano. Basta sabihin mo lang sa akin ang dapat kong gawin. Nakikita ko sa aking espiritu ang bilang na 666. Ang nais ng Diyos na magbigay ka sa Kanya ng $666 bilang iyong sakripisyong handog sa Kanya. At kapag ginawa mo ito, makikilala mo kaagad ang iyong mapapangasawa. Alright, sige. Magbibigay ako ng aking sakripisyong binhi na $666. Thank you, my daughter. Ang assistant kong si Sandra ang bahala sa'yo. Oh, God bless you, Mama Amarachi. Prophet Amadi, please, I need your advice. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa atheist kong ina. Pray for her salvation. Kung gusto mong makatanggap ng himala mula sa Diyos, magtanim ka ng binhi ng kaligtasan na handog sa halagang $800. At ang Diyos sa mga sandaling ito ay magpapadala ng mga anghel upang palayain sa pagkabihag ng paganismo ang iyong ina. Sinasabi mo bang kailangan kong bayaran ang kaligtasan ng aking ina? Hindi, anak. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ngunit kung gusto mong maging mabilis ang pagkilos ng Diyos para sa iyo, gumawa ka ng isang bagay para sa iyong ina. Ang iyong handog sa Diyos ang magkakalag ng kapangyarihan ng pagkaalipin sa buhay ng iyong ina. Oh, kuha ko na. It makes a lot of sense now. Okay, sige. Bibili ako nitong binhi ng kaligtasan na handog para sa aking ina. Gusto kong makilala niya rin si Jesus. Good decision, daughter. Pumunta ka kay Sister Sandra. God bless you. Prophet Amadi, please, kailangan kong makarinig mula sa Diyos. Help me. Masama ito. Anong sabi ng Diyos patungkol sa akin? Nakikita ko na ikaw ay napaliligiran ng mga negative energy. Itong mga masasamang lakas ang nagiging hadlang upang hindi mo matanggap ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Mga puting ulap. Ang mga puting ulap sa aking pangitain ay simbolo ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihan ang wawasak sa mga negatibong lakas sa iyong buhay kung maghahandog ka sa kanya ng isang bagay. Alam ng Diyos ang iyong dedikasyon at kainitan sa paglilingkod. Pero, hindi ito sapat. Hintay,
Teka lang, narinig ko na ang sabi ng Diyos ay dagdagan. Gusto ng Diyos ng higit pa mula sa iyo, anak. Ang pagsisimba at pagdalo sa church ay hindi pa sapat. Gusto niya ng higit pa. Gusto niya na magtanim ka ng binhi na kahit anong halaga, at aalisin ng Diyos ang bawat sumpa at mga negative energy na nakapaligid sa iyo. Gagawin ko ang lahat, Prophet Amadi. Ibibigay ko ang aking ipon para pagpalain ako ng Diyos. Hallelujah! Oh, praise God! Ang mga anghel sa kalangitan ay umaawit at nagsasayawan, anak. Ernest, nakakainis ito. Hindi tayo pwedeng umupo lang dito at manood sa mga scammers na to habang ninanakaw nila yung mga pera ng tao. Alam ko, kailangan dito lang tayo at hintayin nating dumilim. Para mabantayan natin ng maigi ang mga scammers na ito. Tama, gawin natin yan. Doon tayo magtago sa opisina ni Uncle Tommy. Interesting. Sa palagay ko, nakaalis na ang lahat, diba? Not really. Nakita ko si Sister Sandra at ang propeta daw. Na si Propeta Amadi na nasa kabilang kwarto. Tignan natin kung ano ang binabalak nila. Let's go. Oh my darling, ang daming pera niyan. Mayaman na tayo. Sa perang ito, mabibili mo na ang mga alahas at mga damit na gusto mo, sweetheart. Thank you, my darling husband. At pagkatapos nito, magbabakasyon tayo sa Paris. Talaga, wow, I'm coming Paris. Itago na muna natin ang pera natin. Mag-empake ka na rin dahil aalis na tayo sa loob ng 3 araw. Oh, thank you my darling husband. I love you. I love you too, babe. Halika na, babe. No way! Mag-asawa sina Prophet Amadi at Sandra? Mga sinungaling ang mga taong iyan. Ninanakawan nila tayo. Sundan natin sila. Bilis! Saan sa palagay ninyo kayo pupunta, kids? Sino ka? At bakit ka nandito? Ako ang unang nagtanong. Anong pinaplano ninyo? At anong ginagawa ninyo dito ngayong 10 oras ng gabi? Ako si Alexa. At ito naman si Ernest. Pamangkin ako ng mayapang pastor Tommy. Ang pamilya ko ang may-ari ng church na ito pati ng property. Huwag kayong mag-alala. Ako si Detective Emily Howard. I'm undercover at may iniimbestigahan akong mga tao sa lugar ninyo. Patungkol ba ito sa mga nagaganap na panloloko dito sa aming church? I'm sorry, Alexa. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo ang patungkol sa aking investigasyon. Sumama kayo sa akin at sabihin ninyo ang lahat ng nalalaman ninyo sa akin. Hello there, Sister Paulette. Thanks for asking. Mabuti naman. Bumubuti na ang kalagayan ko. Bumalik na rin ang alaala ko. Oh, yeah, nandito ako sa bahay ni Bishop Sheldon. Okay, magkita tayo in 2 days. Bye! Sigurado ka bang kaya akong pagalingin ng mga propeta dito, Vince? Absolutely. Don't worry, Judy. You're in good hands. Bumalik ako dito para humingi ng espiritual na patnubay kay Papa Ismael. Ikaw din ba? Well, sinabihan ako ni Prophet Amadi na magtanim ng mas malaking halaga para sa kaligtasan ng aking ina. Nakahanda akong gawin ang lahat para sa aking ina. Oh, Grandma Violet, bumalik ka rin. Yes, hindi ko ito maaaring palagpasin. Sinabihan ako ni Mama Amarachi na bumalik na dala ang aking sakripisyong handog na binhi para sa kagalingan ng aking apo. Oh, you know what? Binigyan ako ni Papa Ismael ng mensahe patungkol sa mapapangasawa ko. Lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dito ko nakilala ang aking future husband. Really? Nangyari sa'yo? Matagal na ako nagpipray at naghihintay sa aking mapapangasawa. Sana mangyari din sa akin yung nangyari sa'yo.
Ikaw naman, anong inaasahan mo sa mga propeta? Andito ako upang humingi ng panalangin. Maraming nangyayari sa buhay ko at kailangan ko ng kasagutan. Akala ko na dapat sa Diyos ka muna lalapit, di ba? Alam ko, pero kailangan ko na ang sagot ngayon. Hello everyone! Magsisimula na ang Healing Revival. Please, pumila na kayo at hanapin ninyo ang inyong mga upuan. Thank you. Para sa mga taong nangangailangan ng prayer, please, pumila kayo doon sa kanan. Sa mga gustong makatanggap ng personal na mensaheng galing sa Diyos at mga personal na prophecy mula sa mga propeta, dito kayo pumila sa kaliwa. Huwag ninyong kalilimutang kumuha ng sober para sa inyong mga kaloob na binhi. Ihulog ninyo ang inyong mga sober sa mga kahon sa may harap ng pulpito. Ilagay para saan ang inyong kaloob. Aking anak, paano kita matutulungan? Prophet Amadi, kailangan ko ng kagalingan. Alam ko na may kapangyarihan kang magpagaling. Pumunta ka sa tamang lugar, anak. Hayaan mong ipanalangin kita. Alisin mo ang mga bagay na gumugulo sa iyo. Mag-imagine ka sa iyong isipan na ikaw ay magaling na. Believe in my word. Bilang isang makapangyarihang propeta ng Diyos, inuutusan ko ang iyong ulo at leeg na gumaling. Pananakit, umalis ka. I declare your complete healing. Gumaling ka, ngayon din. Gayahin mo ang sasabihin ko. Sabihin mo ito nang may buong paniniwala, ako ay magaling na. Ako ay malakas, at ako ay bumubuti na. Sabihin mo ito ng malakas. Ako ay magaling na. Ako ay malakas at ako ay bumubuti na. Ulit, sabihin mo ito ng mas malakas. Ako ay magaling na. Ako ay malakas at ako ay bumubuti na. Ikaw ay gumagaling na. Ikaw ay bumubuti na. Sabihin mo sa akin, kumusta na ang ulo at leeg mo? Nawala na ba ang kirot nito? Masakit pa rin. Don't worry, minsan hindi biglaan ang kagalingan. Pero kung gusto mo ang mabilisang kagalingan, maghandog ka ng kaloob sa Diyos. May nararamdaman ako sa aking espiritu. Teka lang. Ang pangalan mo ay Judy, tama? Ha? Nakita kita sa aking pangitain. Ikaw ay nagmamaneho ng umagang iyon papunta sa iyong trabaho. Nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng iyong asawa. Dahil sa ikaw ay umiyak, hindi mo napansin yung truck na papalapit sa iyo. Paano mo nalaman? Talaga bang ipinakita sa iyo ng Diyos? Please, anong dapat kong gawin? Tulungan mo ako. Gusto ng Diyos na magbigay ka ng sa kanya ng $1,000. Ang sabi ng Diyos na kung magbibigay ka ng $1,000, ibabalik niyang lahat sa iyo ang nag-uumapo at sobra-sobra pang pinansyal na pagpapala. Praise God for your life, Prophet Amadi. Ako si Vince, secretary ni Judy. Ako mismo ang magbibigay sa iyo ng tseke sa halagang $1,000. Oh, God bless you, Prophet Amadi. Ikaw ay pagpapala sa amin. Next, lumapit ka dito, sister. Ano nga ulit ang pangalan ninyo? Ako si Emily. Oh, Sister Emily, kailangan mo ba ng panalangin para sa kagalingan? O gusto mong makatanggap ng personal na prophecy mula sa propeta? Siguro, prophecy. Sinong propeta ang gusto mo? Si Prophet Amadi, si Prophetess Amarachi, o si Prophet Ishmael? Siguro si Prophet Amadi. Good choice. Maghintay ka muna dito, at pupuntahan ka dito ng propeta. Greetings, anak kong Emily. Meron akong mensahe para sa iyo. Nakikita ko sa aking pangitain ang iyong ama. Ang sabi ng Diyos na gagaling ang iyong ama. Talaga? Sigurado ka ba? Ang sabi ng Diyos na mabubuhay ng matagal ang iyong ama. Hindi siya mamamatay sa prostate cancer gaya ng sinasabi ng doktor. Sigurado ka ba? Matagal ng panahong patay ang tatay ko. Mataas ang ranggo niya sa Navy. Pero ang tatay mo ay nasa ospital. Sinong may sabi? Pinost ko yan sa aking Facebook account para hulihin ka. Nakukuha ninyo ang lahat ng impormasyon ng mga tao dito sa social media nila. Kaya nga, alam ninyo ang mga nangyayari sa kanila. Hindi dahil sa sinabi sa inyo ito ng Diyos. Tama ba ako, Propeta Amadi? Alias Jabari Ediemi, alias Prophet Amadi. Bravo! Isa kang con artist. Wala akong alam sa mga sinasabi mo, Sister Emily. Officer Rayleigh, arestuhin mo ang lalaking ito. Pati na rin ang kanyang mga kasabwat. Basahin mo sa kanila ang kanilang karapatan.
Ano, isa siyang con artist. Ibalik mo sa akin ang perang pinaghirapan ko. Niloko niya tayo. Please, I'm innocent. You have the right to remain silent. Officer Rayleigh, arestuhin mo yung mga kasabwat niya. Si Sandra, Roger at Arabella. Pusasan sila. No, please. I'm innocent. Stop your drama. Go. Move. I'm so sorry, Judy. Hindi ko alam. Lahat kayo, pakiusap. Huwag kayong aalis. Kailangan namin ng inyong statement. Alam ko na lahat tayo ay nagulat sa pangyayaring ito. Pansamantala, pwede muna kayong pumunta sa lobby para magpahinga. Si Secretary Alice at ang mga church committee at naghahanda ng makakain ninyo. Iyan lang muna sa ngayon. Thank you. Oh, Papa Ishmael, Mama Amarachi. Nandito ang mga pulis. Inaresto nila si Propeta Amadi. Pati na rin sina Sandra, Angelo at Lucille. Sabi nila mga kriminal daw sila at mga con artists. Ano, sigurado kayo? Sigurado ba kayo na manluloko si Propeta Amadi? Matagal na namin siyang kilala, at hindi kami naghihinala sa kanya. Gusto ninyo bang lumabas, Papa Ishmael? Pwede kayong magbigay ng inyong statement sa mga pulis para tulungan sila. Ah, okay. Tatapusin ko muna ang ginagawa ko. Tapos susunod na kami sa inyo. Oo nga, may tatawagan pa ako sa ibang bansa at pagkatapos lalabas na rin ako. Alright, talk to you later. Bilis, umalis na tayo dito. Tawagan mo si Jabbar. Sabihin mo sa kanya na ihanda ang ating helicopter. O Papa Ismael, Mama Amarachi, mabuti at naabutan ko kayo. May gusto akong ipakilala sa inyo. Hindi ngayon, Alice. Nagmamadali kami ngayon. Prophet Ismael, gusto ko lang sanang ipakilala ka sa lola ko at kay Aunt Paulette. Halika na. Hinihintay ka na nila sa sanktuaryo. Sure. Ikaw pala ang sikat na si Propeta Ishmael na naririnig ko. Nice to meet you. Nice to meet you too, Sister Paulette. Gusto kitang pasalamatan ng personal sa pag-aalaga mo sa church habang wala ako. Oh, wala yun, dahil nandito na kayo, wala na akong nakikitang dahilan para magtagal pa dito. Yeah. That's right. Do you want to say goodbye to the congregation before you leave? Hindi na kailangan dahil nagmamadali kami. All right. Thank you again. Be safe. Hold on, leaving so soon. Oh, ikaw pala detective, I'm so sorry. Kung hindi kami nagmamadali, dadaan kami sa police station para magbigay ng aming statement. And thank you for your service, detective. Arestuhin mo ang criminal na yan, officer. Hindi ko kilala ang lalaking yan, wala akong kasalanan. Siya at ang kanyang asawa ang kumidnap at nambugbog sa akin. Siya ang pinuno ng mga sindikatong nanloloko sa mga simbahan. Prophet Ishmael na mas kilala sa pangalang Omari Jabbar, inaaresto kita sa salang pangingidnap, panloloko, at attempted murder. Ikaw din, Amari Jabbar alias Prophets Amarachi, Officer Rayleigh. Arestuhin sila at basahin mo sa kanila ang kanilang karapatan. Grandma Lewis, I'm glad it's over. I'm glad that you're back, Sean. Me, too, Alexa. Mga kapatid sa Panginoon, bilang inyong bagong pastor, hayaan mong ipaalala ko sa inyo, ang sinabi ni Apostol Juan sa kanyang sulat. Sinabi niya sa unang Juan 4, mga kaibigan, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu. Ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang espiritu. Nasa atin ang banal na espiritu. Hindi na natin kailangang pumunta sa kung kani-kaninong tao upang humingi ng propesya ng Diyos. Ang banal na espiritu at ang ating gabay, guro at mang-aaliw. Dahil sa tayo'y namumuhay sa huling panahon, panghawakan natin ang ating pananampalataya. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, ang pinagmumulan at nagtatapos ng ating pananampalataya. Amen.
Youth on the rock. Jesus is the rock. For young people and old alike. Please like, share, and subscribe to our channel.